Palakpakan naman natin si Jesus ngayong hapon na ito. Hallelujah. Come on, palakpakan natin si Jesus. Continuous clap para sa Panginoong Jesus in 5, 4, 3, 2, 1. Ayan, purihin ang Panginoon. Kamusta kayo? Okay lang, ayan. Okay lang, typical na sagot. Ayan, purihin ang Panginoon and I am glad once again. Masaya ako dahil nakasama namin kayo ngayong hapon dito sa ating Youth Impact. Masaya ba kayo? Sige nga, kung masaya ka, ngitian mo nga yung katabi mo, kita ipin. Ay! Ayan, purihin ng Panginoon. Okay, so ngayong araw na ito, alam nyo, ako ay natutuwa sa inyo personally, si Kuya Jason. Talagang na-appreciate namin kayo. Alam nyo kung bakit? Sabihin nyo bakit? Kasi, doon ka lang. Kasi, kahit umuulan ngayong araw na ito, pumunta pa din kayo. Wow, palakpakan nyo naman yung mga sarili ninyo. And at the same time, wala tayong service, tama? Walang sasakyan. Pero yung iba sa inyo, still, no? Talagang kinaya pa din pumunta sa ating Youth Impact. Praise God, purihin ng Panginoon. Alam niyo, natutuwa si Lord sa mga kabataan na nag-e-exert ng effort ng kanilang oras, sipag, no? At pagod para lang maka-attend, matuto sa mga ganitong gawain. Amen. 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 So ngayong araw na ito, minsan patuturuan tayo ng Panginoon. Once again, good day, Impact Makers. Welcome sa last week ng ating series ngayong buwan ng June. It is entitled, Joy, Joy, Joy. Para medyo mahina yung mic ko, pwede pong pakilakasan. Ayan. So it is entitled Joyful. Tingnan mo nga yung katabi mo kung may joy siya sa mukha. Hindi yung sabon, ha? Ibig sabihin, baka nakasimangot yan, o baka masaya siya. So joyful yung ating topic ngayong, yung ating tema ngayong buwan. Okay? Sabi doon, finding joy in sorrowful situation. So dito sa series natin ito sa Youth Impact sa buong July, simula ng first week, second week, hanggang third week, pinag-aralan natin, sinagot natin, no, yung mga katanungan kung saan ba tayo makakahanap ng totoong kaligayahan at kagalakan. And at the same time, paano tayo hahanap ng kagalakan sa gitna ng mga sorrowful situation natin? Ng mga sitwasyon natin na tila baga wala ng pag-asa pa. Na para bang hindi na tayo makakaalpas at makakaahon pa sa buhay. Yan ang ating pinag-usapan, sinagot, inalam ngayong buong buwan ng July sa ating series entitled Joyful. So, pagpasensyahan nyo na si Kuya Jason kung medyo ngongo ako, ha. Kasi may sipon ako eh. Kung may lumobo na sipon dito, ayan nyo na lang. Yun napansinin. Joke lang. Ayan. So marami na tayong natutuhan sa nagdaang 3 linggo ng ating series. Sino maraming natutuhan? Taas nga kamay, taas kamay. Sila lang? 2 lang, maraming natutuhan. Ulitin ko yung tanong, sino maraming natutuhan? Taas ang kamay. Ayan, praise God. So marami na tayong natutuhan sa nagdaang 3 linggo ng ating series. Sino ang perfect attendance simula first week ng July hanggang 4th week ngayong linggo? Amen. Wala. Hindi, meron. Ayan, si Ate Jasmine daw, 2 kamay pa. Ayan, si Ate Alexa. Siyempre, lagi naman kayo nandito. So, marami na tayong natutuhan sa nagdaang 3 linggo ng ating series ngayong buwan ng July. Noong first week, unang linggo, natutuhan natin na magtiwala sa Diyos sa gitna ng ating mga pagsubok sa buhay. Noong pangalawang linggo, natutuhan nating pagtagumpayan ang mga joy killer. Yan, ang mga pumapatay ng kagalakan sa ating mga buhay. At noong pangatlong linggo, last week lang, third week, no, natutuhan natin kung paanong mapapanatili ang kaligayahan na meron tayo. Because we have to. Kailangan natin panatilihin yung happiness na meron tayo kasi not all the time meron tayo nito. At ngayong araw na ito, as we break our series sa huling linggo ng ating topic o tema ngayong buwan ng July na joyful, naniniwala ako na tuturuan pa tayo ng Panginoon. Sinong gusto pang matuto? Taas kamay. Amen. So sabihin mo sa katabi mo, makikinig tayo. Ayan. So purihin ng Panginoon. So today we will know, ngayong araw naman na ito, kakaiba yung pag-uusapan natin. Yan. Kasi ngayong araw, sa huling topic natin ng series natin ng Joyful, we will know the secrets on how we can experience joy in this life.
So, aalamin natin, tatagalugin ko na, sabi niya paano yun eh. Kasi tuloy, aalamin natin kung ano yung mga sikreto. Kung paano tayo makakaranas ng isang buhay na puno ng kagalakan. Sino gusto ng secret? Uy. Secret. secret. Ayan. So, alamin natin yung mga secrets on how we can experience joy in this life. Meron palang sikreto, Kuya Jason. Meron palang sikreto, Tatay Jason meron. Ayan. Aalamin natin yan ngayon. At alam nyo kung saan ko siya nakuha? Siyempre, walang iba, no? Alam nyo, every time na tayo ay kukuha ng katotohanan, wala tayong ibang babalikan kundi ang Bible. Why? Because the Bible is the standard of truth. Amen? Amen. Amen naman kayo dyan. Amen. Yan. So, the Bible is the standard of truth. So, dito natin kukunin, ano ba yung mga sikreto on how we can experience joy in this life? Kung tatanungin ka, yan, kausap kita ngayon, ikaw na nakikinig. Kung tatanungin ka, sagutin mo sa isip mo to. Kung ikaw ang tatanungin, para sa'yo, ano ba ang sikreto para makaranas ng kagalakan o kasiyahan sa buhay na ito? What are the secrets on how we can experience a joyful life? A life that is full of joy. Paano kaya, Kuya Jason? Pwedeng sa mga makamundong bagay? Pwedeng sa pamamagitan ng mga taong nasa paligid ko? Pwedeng sa pamamagitan ng pagkain? Ayan, kape. Pwedeng kay Big Boy, nagkakape. Sarap yan, nak. Pengin naman ako. Ayan, so pwedeng marami tayong sagot or iba-iba tayo ng sagot. Kung paano tayo makakaranas ng isang buhay na puno ng kagalakan at kasiyahan. And maybe, alam nyo, meron dito, kahit nakangiti ka, kahit hindi mo sabihin sa akin ngayong araw na ito, o kahit hindi alam ng katabi mo, meron dito, ang tagal mo ng malungkot. Tingnan mo nga katabi mo kung malungkot siya. Malungkot? bigyan mo ng ano yan, ng 1,000 ngingiti yan. So maybe, meron sa atin dito malungkot ka. Or meron dito, ang tagal mo nang hinahanap kung saan mo ba pwedeng matagpuan yung galak. Yung saya na gusto mong maranasan sa buhay. Pinuntahan mo na lahat, tinry mo na lahat, na-experience mo na lahat, and yet wala pa rin. Tinry mo na lahat, pinuntahan mo na lahat, sinubukan mo na lahat ng bagay para maranasan mo o makita mo, mahanap mo yung joy na hinahanap mo. Na para sa'yo, yun yung makakapag-feel sa'yo. Makakapagbigay ng satisfaction sa'yo. Pero at the end of the day, hanggang ngayon, searching ka pa din. Hanggang ngayon, nag-exert ka pa rin ng effort, nagtatry ka pa din, pupunta ka pa din sa kung saan-saang mga lugar, lumalapit ka pa din sa kung sino-sinong mga taong pwedeng makapagbigay ng kagalakan sa'yo. Pero at the end of the day, and right now, kahit hindi mo sabihin sa akin, I know it myself, and yet wala pa rin. Sad ka pa din. Tingnan mo nga yung katabi mo kung sad siya. Sad ba siya? Di ba? Ginawa mo na lahat. Ganyan ako nung bata ako eh. Nung bata pa naman ako ngayon. Ayan. Pero nung batang-bata ako, alam mo yon, kasi gusto natin, pag bata tayo, laro. Gusto natin masaya eh, tama ko? Kaya gagawin mo lahat, lalaro ka sa labas, di ba? Punta ka computer shop. Ayan, kasi batang com shop si Kuya Jason. Lalaro ko ng Crossfire, lalaro ko ng League of Legends. Ayan, mga OG nung mga panahon namin. Wow, kala mo naman talaga. Di ba? So, yun yung mga bagay na kung saan pinupuntahan ko. Bakit? Kasi yun yung mga bagay na nakakapagdulot sa akin ng kasiyahan. Pero hindi panghabang buhay. Akala ko dati, hanggang sa tumanda ko, yung mga bagay na nagdudulot ng kasiyahan sa akin dati, yun at yun lang yung magdudulot sa akin ng kasiyahan hanggang sa mawala ako sa mundong to. Pero alam nyo, lahat ng mga bagay na nakapagdulot sa akin ng kasiyahan, I find it temporary lang.
na hindi sila nakapagbigay sa akin ng matagal o totoong joy. Na habang lumilipas yung panahon, nawawala yung mga tao, nawawala yung mga kaibigan ko na akala ko noon kasama ko sila, tropa ko sila habang buhay. Nawalan ako ng interest doon sa hilig ko na, alam mo yun, dati pag nagko-computer ako, hindi ako gumagastos ng baon sa school para makapag-computer ako pag uwi ko Minsan nga hindi na ako kumakain para lang makadiretso ako ng com shop. Pero dumating yung panahon, nawalan ako ng interest sa mga bagay na yon. At yung mga lugar na kung saan nagbibigay sa akin ng kasiyahan, alam nyo, Impact Makers, kapag bumabalik ako doon, yung same joy na nararanasan ko before, ay hindi ko na nararanasan kahit pa bumalik ako doon sa place na yon. So ibig sabihin ko, Jason, pwede akong makahanap ng mga tao, bagay, lugar, paglilibangan, na makakapagdulot sa akin ng joy, and yet, temporary lang yon. Yes. That's why ngayong araw na ito, Impact Makers, isi-share ko sa inyo itong joy o yung secrets para magkaroon ka ng long-lasting joy. Long-lasting, eternal joy. Ibig sabihin, kahit mamatay ka na, di ba? Huwag muna. Kahit mamatay ka na, makasama mo si Lord sa langit, hindi mawawala yung joy na to. At hindi mo kailangan gumastos kasi libre lang yung joy na to. Sino gusto ng joy na to? Magsabi ng amen. Amen. Kukuhanin natin yan ngayong araw na ito. So marami sa atin, pinuntahan na natin lahat, ginawa na natin lahat, napagod lang tayo, hindi pa rin tayo masaya. Pansin nyo, lahat tayo willing gawin ng lahat at all costs para lang sumaya. Pansin nyo, kahit minsan delikado siya, kahit minsan kailangan mong magbigay ng effort, minsan kahit sarili mong bulsa nabubutas, willing kang gawin ng lahat para sumaya ka lang. Kasi ganun ako dati. Hindi ako kakain ng tanghalian kasi magko-computer ako Wala akong paki sa katawan ko, wala akong paki kung di ako kumakain pa. Basta gusto ko makapag-computer ako, makapag-Roblox ako, makapag-Lumber Tycoon ako, makapag-Crossfire ako. Diba? Tapos, ang saya-saya ko doon. Alam niyo bakit? Kasi habang naglalaro ako sa com shop, murahan kami ng murahan. Trash-tukan kami ng trash-tukan. Di ba masaya yun? Masaya pero maling paraan. So, lahat tayo, willing tayong gumastos, willing tayong gawin ng lahat at all costs, matagpuan lang natin yung joy na hinahanap natin. Matagpuan mo lang kung saan ka sasaya. Uy, marami sa atin dito. Di ba? Ilang beses ka nang napuyat para lang sumaya ka. Di ba? Napuyat ka, tapos pinuyat ka lang, tapos naganap ka na naman, tapos napuyat ka na naman, pinuyat ka na naman. Hindi ka pa din nadala. Ang kulit-kulit mo. Di ba? Minsan willing tayong magsakripisyo Bakit? Kasi gusto natin na sumaya tayo. Kaya lang, ang pagkakamali natin minsan sa maling paraan. Sasaya ka pero panandalian lang. Sino dyan yung mga pinasaya pero iniwan? Ka muna, Amen. Amen. Di ba? Sa akin kasi Amen. Di ba? Bakit ba tayo sobrang desperate pagdating sa joy? Bakit ba tayo sobrang desperate para lang sumaya tayo? Para lang maranasan natin yung happiness? Lalo sa age natin, bilang mga kabataan, we are really, really, really so much desperate para lang maranasan natin yung kasiyahan. Para lang sumaya tayo. Kahit minsan suwayin natin yung magulang natin, kahit ma-compromise yung mga personal na agenda natin, kahit masira yung katawan natin, willing tayo and we are really desperate for this joy. Bakit kaya? Alam nyo, simple lang naman ang dahilan.
yung joy kasi na yun, yung happiness kasi na yun na hinahanap natin, alam natin na essential siya. Sabihin nyo nga, essential. Ibig sabihin ng essential, napakahalaga niya. Pansin mo, lumaki ka na lang, wala naman nagsabi sa'yo na mahalaga na dapat sumasaya ang buhay. Pero automatic, na pinapasaya mo yung buhay na meron ka. So, essential siya. Marami siyang benepisyo. Kapag nararanasan natin yung pleasure, pag nararanasan natin yung joy, yung happiness. And alam niyo po, according to a study sa isang pag-aaral na pinablish sa journal Psychosomatic Medicine, yan, ayun yung study. Sabi doon, people who had more positive emotions are less likely to catch colds. Yan, ito science to. Yung mga tao daw na kung saan sila yung palaging merong positibong emosyon. Yan, yung mga masaya palagi kahit hindi na maganda yung sitwasyon. Sila daw yung mga tao na mahirap or less likely to catch cold, na magkasakit. So may kinalaman pala yun, no? Kapag meron kang positive emotions, pwedeng ma-prevent mo yung karamdaman. Di ba minsan napansin nyo, dito kahit naranasan mo na wala ka namang sakit, pero kinlaim mo may sakit ka, yun, nagkasakit ka talaga. Di ba nangyayari siya? And based on a research, sabing ganon, an average of more than 5,000 US students in grade 7 to grade 12 attempt to take their lives each day. At ito ay isa sa mga malaking problema ng generation natin ngayon. Na maraming kabataan, dahil hindi sila masaya, minsan, ang naiisip nilang solusyon ay tapusin ang buhay nila. Ang dali na lang para sa mga youth ngayon. Ang bilis na lang. And sabi pa doon sa research, more teenagers and young adults die from suicide than from AIDS, cancer, heart disease, birth defects, stroke. Mas marami yung mga young adults na namamatay, yung mga namamatay sa pamamagitan ng pag-suicide, pagpapatiwakal, kaysa doon sa mga data o data, numbers ng mga namamatay na merong mga natural sickness or illness, yung mga heart disease, stroke, AIDS, cancer, birth defects. Mas marami yung mga bilang ng mga nagpapakamatay kaysa dun sa mga namamatay sa pamamagitan ng karamdaman. At nakakalungkot po ito. Bakit? Kasi yung generation natin ngayon, alam nyo, sobrang matunog ng depression, anxiety, sadness. Na before, wala naman silang masyadong pag-highlight sa ganun eh. So may factor siya, impact makers. Na kapag meron kang joy in your life, dalawa lang yan. Pwedeng mag-benefits yan sa'yo ng maganda, or dahil wala ka yan, pwedeng mag-benefits yan sa'yo ng hindi maganda. And sabi pa doon, in a study conducted by University College London, London School of Economics, and University of Warwick, sabing ganon, they found that happier people go on to earn more money. Uy, yung mga masayahing tao daw, sila daw yung mga mas nagkakaroon or mas kumikita ng maraming pera. Yan. Grabe, no? Totoo pala talaga siya. And in particular, adolescents and young adults who experience a positive upbringing or higher life satisfaction at age 16 and 18 earn more income by age 90. So anong point impact makers? Simple lang naman ang sinasabi dito ni Kuya Jason. May factor kasi siya. Sabihin nyo nga factor. Meron siyang factor.
Kaya nga, importanteng mag-develop ng kasiyahan sa buhay ng isang tao. Hindi ka nilikha ni Lord para araw-araw maging si sadness. Diba? Panood yung Inside Out. Ako hindi pa eh. Hindi ka kinreate ni Lord para araw-araw malungkot ka lang. Gusto ng Panginoon na sumaya ka din. At importante na ma-develop itong happiness na ito, itong joy na ito sa buhay ng isang tao. Kasi meron siyang mga practical na benefits and mga good consequences. Tatandaan natin, impact makers, ang kasiyahan ay kayamanan. Ang kasiyahan po ay kayamanan. Ang isang taong masaya kahit wala siyang pera, alam nyo, sabing ganon, wealthy siya. Happy people are wealthy people. Di ba? Kaya marami sa atin, wala ka nang pera, malungkot ka pa. Ano ka na lang? Di ba? So napakaganda ng benefits ng isang tao na kung saan merong kagalakan sa isang buhay. Listen to these impact makers very carefully. Isa sa mga hindi pwedeng gawin ng isang bangkay ay maging masaya. Isa sa mga hindi pwedeng gawin ng isang bangkay ay maging masaya. Siyempre, patay na yun eh. Paano pa siya sasaya? Kaya nga, ngayong araw na ito, gustong ituro sa atin ng Panginoon na kailangan ma-receive natin itong joy na ito. Nang sa ganon, mag-benefits tayo mula rito. At piliin daw natin na maging masaya. Hindi naman kailangan na humalakhak ka palagi, tumawa ka ng tumawa, ang lakas ng boses ng tawa mo. Diba? Walang problema kung natural yun sa'yo. Pero kung tingin mo sa sarili mo, masaya ka na, ngumiti ka lang, diba? Grabe na yung joy nun sa'yo, okay na yun. Kasi it doesn't guarantee you na masaya ka porque tumatawa ka. Kasi even yung mga tumatawang tao, yung mga masayahing tao, alam nyo, sila pa nga yung prone to depression. Sila pa nga yung prone, no? Most likely na mag-commit ng suicide. So, ang importante dito, magkaroon ka nitong attitude of joy. Because happiness is a choice. Happiness is a choice. Now, the question is this, impact makers, paano ba maging masaya sa kalagitnaan ng kalungkutan na nararanasan mo? Kasi ngayon nakikita ko malungkot na kayo eh. Tingnan mo yung katabi mo kung masaya pa siya o malungkot na yan siya. Di ba? Masaya ka ba? Real ba yan? O pake? Real yan. So napakahalaga na malaman natin kung paano ba tayo makakaranas ng kagalakan sa gitna ng ating mga kalungkutan. Kasi po pwede siya. Hindi porket nasa gitna ka ng kalungkutan, nasa gitna ka ng pagsubok, nasa gitna ka ng trials, struggles, chaos, hindi ka na pwedeng sumaya. Diba? Ito nga nagdaang bagyo eh. Bagyuan na, pambihira. Makita mo yung mga tao dyan sa kalsado, nagsiswimming pa. Ini-enjoy nila yung sabi nga, napanood ko yung isang live, may instant resort sa Tansa. Kumakain dun sa baha, nakalutang yung lamesa. Masaya sila. At ganun tayo mga Pilipino. Kilala tayo na kahit na merong mga sakuna, di ba, may sunog na, ang saya pa din natin, di ba? Yung iba naman, may sunog na, imbes na itawag sa bombero, nauna pang mag-live, may sunog dito. Yung iba nagpo-post sa social media. So kilala tayong mga Pinoy na kahit na meron tayong mga pinagdadaanan na problema, masaya tayo. At napaka-importante nun, impact makers. Na kahit na nasa kalagitnaan ka ng kalungkutan, makahanap ka ng kasiyahan. So alamin natin yan from a man who proved that there's joy and contentment in the midst of chaos, struggles, and sadness. Ngayong araw na ito, sa ating text, basahin natin from Philippians chapter 4, verse 10 to 13. Ayan. Sige po, basahin po natin. Ayan. So sabi diyan sa verse 10, by the way, ang nagsasalita dito ay si Apostol Pablo. At ang mga kausap niya dito ay ang mga taga-Philippian Church. Yan. So ito, letter to na ipapadala niya sa kanila para mabasa nila. Sabing gano'n ni Apostle Pablo sa mga taga-Philippian Church, I am very happy. Uy, sana all, no? I am very happy.
I am very happy that you want to help me again. I praise the Lord for that. I know that you wanted to help me before, but you have not had a chance to do anything until now. Verse 11, pansinin niyo yung happy na word dito. Ilang beses pinaulit-ulit yan dyan. Verse 11, sabi dyan, when I say that, it is not because I need anything. I have learned to be happy, whatever things may happen to me. And verse 12, I know what it is like to need things. I also know what it is like to have more than enough. I have learned the secret. I know how to be happy. Whatever happens, I can be happy when I have enough food to eat and also when I am hungry. I can be happy when I have plenty of things and also when I have nothing. Grabe, no? Happy si Apostle Paul. Verse 13 and last, I can do all these things because Christ makes me strong. Sige tayo manalangin. Lord, maraming pong salamat sa hapong ito. Patuloy mo kaming turuan, Pang Lord God, in this message, Pang Lord God, na ibabahagi mo sa amin. Tago mo po inyo pong lingkod sa inyo pong likuran. Ikaw po ang manguna. Give us understanding, Pang Lord God, so that we can understand and comprehend your word, Pang Lord God, in this afternoon. In Jesus' name, amen. Purihin na Panginoon. Wasag ngayon, palapakan nga natin si Jesus. Ayan, purihin ng Panginoon. So ngayong araw na ito, join me in our topic entitled, Secrets to Joy. Ayan, sabi ko sa inyo kanina alamin natin ang mga sikreto para maranasan ng isang buhay na puno ng kagalakan. Secrets to Joy. Ano ba ang mga sikreto para maranasan mo ang buhay na puno ng kagalakan? Sabi diyan, how to experience happiness in this world of sadness. Paano ka makakaranas ng kaligayahan sa mundong ito na puno ng kalungkutan? Uy, grabe, no? Very poetic. Paano ka makakaranas ng kaligayahan sa mundong ito na puno ng kalungkutan? Bakit sadness, Kuya Jason? Ayan. Kaya sadness dyan, how to experience happiness in this world of sadness. Kasi si Apostle Paul, during that time, habang sinusulat niya tong letter na ito, imagine niyo parang halimbawa kayo, nagsusulat kayo ng love letter. Ayan, pero pinadala niya to sa isang church sa Philippian. Habang sinusulat niya tong letter na ito, alam niyo kung nasan siya? Si Apostle Paul lang naman ay nasa kulungan that time. Nasa kulungan siya habang sinusulat niya tong letter na ito para ipadala sa mga tao o sa simbahan sa Pilipay. Bakit, Kuya Jason? Para pasalamatan sila. Dahil during that time, nasa kulungan nga si Apostol Paul. So yung mga tao sa Philippian Church, tumutulong kay Apostol Paul para suportahan siya sa kanyang pangangailangan habang siya ay nasa kulungan. So, hindi maganda yung sitwasyon niya, tama? Masaya ba sa kulungan? Malungkot? Masaya ba sa kulungan? Malungkot? Malungkot, di ba? Biruin mo, nasa kulungan ka, wala kang ibang pwedeng gawin kundi tumulala sa kisame. Bilangin yung rehas nung bilangin yung bakal nung rehas sa kulungan mo, makapag-jack employ ka sa kapwa inmate mo. Di ba? So, nakakalungkot sa kulungan. Pero ano yung mga kapamaraanan na ginawa ni Apostle Paul o mga kapamaraanan, principle na makikita natin dito sa text natin? Bakit siya naging masaya kahit nasa kulungan na siya? Bakit siya naging masaya? Ano yung sikreto ng joy nitong si Apostle Paul kahit na nasa kulungan na siya? Yan ang titignan natin ngayong araw. So number 1, how to experience happiness in this world of sadness. Number 1, sabi diyan verse 10, basahin natin siya sa Pinoy version. Yan, ito Taglish to. Sabi diyan, ang saya-saya ko. Grabe, no? Ang saya-saya ko sa Panginoon. After kasi ng mahabang panahon, naging concern ulit kayo sa akin. Well, concern naman talaga kayo. Wala lang kayong chance na maipakita yun noon. So how to experience happiness in this world of sadness? Number 1, you have to recognize others. Sabi nyo nga, recognize others. Recognize others or recognize people. Sino yung others na yan, Kuya Jason? Sino yung mga people na yan, Kuya Jason? Ito yung mga tao na kung saan kapag nalulugmok ka sa buhay, lagi silang nariyan.
o nariyan lang sila. Alam nyo, minsan nakakatulong ng malaki ang malaman na hindi ka nag-iisa. Amen ba? Ang malaman na may mga taong nariyan, may mga taong sumusuporta sa'yo, naniniwala sa'yo, at pinupush ka sa ginagawa mo. Nakakatulong yun ng malaki. And dito, sabi ko nga kanina, si Apostol Paul, nasa kulungan siya. At sobrang hirap ng sitwasyon niya doon kasi sobrang limitado lang yung pwede niyang gawin. At ang malungkot pa doon, nakulong siya, ang dahilan noon, sinishare niya lang naman yung Word of God. Pero because of that, sinishare niya yung Word of God, sinishare niya yung salvation sa mga tao, nakulong pa siya. Diba? Kung ako to si Apostle Paul or baka kung kayo to, baka nagreklamo na kayo kay Lord. Lord, nagsishare na nga ako ng gospel, tapos nakulong pa ako. Diba? Pwede ba hinto na natin to? Bounce na ako. Pero hindi, ganun yung ginawa ni Apostle Paul. Inalala niya na may mga taong nakakaalala sa kanya. And it keeps him doing what he's doing for the Lord. Amen. May mga tao minsan na hindi mo lang alam, pero alam mo, hindi mo lang alam, pero alam mo may mga tao na humahanga sa'yo. Na ang galing-galing mo para sa kanila. Mga tao na naniniwala sa kakayahan mo. Mga tao na kahit nakita ka nilang nagkamali, naniniwala sila kaya mong bumangon uli. Mga tao na kung saan sa gitna ng problema mo, hindi mo lang alam pero pinapanalangin ka nila. May mga taong ganun, hindi lang natin alam. Minsan nakakatulong ng malaki yun eh. Knowing that there's people who is concerned to you. Kahit for some time hindi mo alam. Nakatulong ng malaki sa ministry ni Apostle Paul yung mga bagay na ito. Knowing na merong mga kapatiran sa Philippian church na tumutulong sa kanya nung nasa kulungan siya. Etong si Apostle Paul, kilala siya bilang isang tent maker, kilala siya bilang isang apostol ng Panginoong Jesucristo, kilala siya bilang isang evangelist, talagang sinishare niya yung Word of God. Pupunta lang naman siya sa iba't ibang mga bansa para lang ibahagi ang salita ng Diyos. At isa si Apostle Paul sa dahilan kung bakit umabot sa Pilipinas, sa Asia, ang gospel. He is one of the reason. Sipag nitong taong to, alam niyo, hindi na nga nag-asawa to eh. Para lang ma-share yung Word of God eh. And during that time, nasan siya? Nasa kulungan. Lugar na po pwede kang malungkot. May rason para malungkot. Meron ba sa ating ganyan ngayon? Though wala ka sa literal na kulungan, pero nasa lugar ka na kung saan ang lungkot-lungkot naman. Kailan kaya ako sasaya? Nasa sitwasyon ka na kung saan ang lungkot-lungkot naman. Nasa sitwasyon ka na ang daming problema naman. Pag uwi mo sa bahay, may problema. Mga bagay, lugar, sitwasyon na may rason para malungkot ka. Pero alam nyo, during that time si Apostle Paul, nakakulong siya. Totoo yun, nakakulong siya. Pero, hindi nakakulong yung pananampalataya na meron siya. Ang nakakulong lang si Apostle Paul. Ang nakagapos lang si Apostle Paul. Pero hindi nakakulong at hindi nakagapos, hindi nahinto yung pananampalataya na meron siya. Yung kagalakan, yung faith that causes him to experience that joy. Yung contentment nitong si Apostle Paul. Kaya dito, si Apostle Paul, kinomed niya yung mga taong kausap niya dito sa Philippian Church. Pinasalamatan niya sila, nirecognize niya sila, inappreciate niya sila dito sa letter niya. Dahil sa pagtulong ng mga to, despite na nasa kulungan si Apostle Paul. Imagine kung ikaw yung nasa sitwasyon ni Apostle Paul, nakakulong ka, di ba, may banta sa buhay mo, hindi ka kaya malungkot nito? Hindi ka kaya umiyak nito?
Sa atin nga, iba sana, mawala ka lang, maligaw ka lang, iyak ka na eh. Di ba? Pero dito, si Apostle Paul nakakulong siya, despite ng magagandang bagay na ginagawa niya. Pwede siyang malungkot, marami siyang dahilan para malungkot, pero alam nyo, isa sa mga bagay na nakatulong sa kanya, yung mga tao na kung saan tumutulong sa kanya despite na nasa hindi siya magandang sitwasyon. At naniniwala ko, ganun din sa'yo. Na may mga sitwasyon ka ngayon na hindi maganda, pero tatandaan mo, hindi ka nag-iisa. So yung mga sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. May kasama ka. Ayan. At may mga tao na kung saan mahal ka. Kahit papiling mo, hindi ka nakamahal-mahal. May mga tao na kung saan naniniwala sa kakayahan mo, kahit may mga tao rin na hindi naniniwala sa'yo. May mga taong nananalangin sa'yo, kahit hindi mo alam. And it keeps us doing what we are doing for the Lord. That's why I want to remind each and every one of us today, Impact Makers, sa paghihirap, kabiguan, o kalungkutan man, kapatid, may kasama ka. May nakakaunawa sa pinagdadaanan mo. May mga taong concern sa'yo at naiintindihan na nahihirapan ka. Always remember this, Impact Makers. You are just alone, but you are not lonely. Amen. You are just alone, but you are not lonely. Kasi si Apostle Paul dito, nakakulong siya eh. Talagang alone siya. Pero hindi siya mag-isa kasi merong mga tao at outside that prison na tumutulong, nagre-reach out pa din sa kanya. So maybe he is alone, but he is not lonely. Kaya naman, Impact Makers, starting today, recognize them. Recognize those people, pasalamatan mo sila, alalahanin mo sila na oo nga, may mga taong may concern sa akin. Na oo nga, may mga taong nagmamahal pa sa akin. Na oo nga, may mga taong naniniwala sa akin na kung ako sa sarili ko, hindi ako nagagalingan, di ba? Yung mga taong to nagagalingan sila, naiinggit sila sa kakayahan na meron ako. Kaya Impact Makers, wag mong i-down yung sarili mo. Huwag kang masyadong magpakain sa lungkot. May mga tao na nagmamahal sa'yo. Pangalawa, sabi doon, in verse 11 to 12, sa Magandang Balita Translation, sabi doon, hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko lang masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Alam ko kung paano maghikahos, alam ko rin kung paano managana, natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Pangalawa, how to experience happiness in this world full of sadness. Number 1, recognize others. Pangalawa, recognize your experience. Sabihin nyo nga, experience. Impact Makers, alalahanin mong umalala. Alalahanin mo yung mga panahong naranasan mo ng mahirapan at naranasan mo ng mawalan. Mga panahong nakayanan at napagtagumpayan mo naman, mga panahong ganun kaganda o hindi ganun kaganda ang kalagayan pero sa kabila ng lahat ay iyo itong nalampasan. Question ko sa'yo, yung problema mo ba ngayon, yung trials pa na nararanasan mo ngayon, naranasan mo na yan before, tapos nagtagumpay ka? Then walang rason para hindi ka magtagumpay sa trials na nararanasan mo. Sinubok ka na ba dati? Nahirapan ka na ba dati? Tapos nahihirapan ka ngayon? Then walang rason para hindi ka magpatuloy at para sumuko ka. Kasi naranasan mo na yan eh. Minsan kailangan mo lang mag-look back eh. Ay, oo nga, na-experience ko na to eh. Nahirapan na nga ako dati. Naranasan ko na magutom. Kaya alam nyo, yung mga taong may experience, may edge sila eh. Kasi asset nila yung experience nila. Na nakakatulong yun kapag naulit-ulit yung problema. Kaya sana, Impact Makers, kung napagtagumpayan mo na noon, huwag kang mag-doubt. Kasi I do believe in you na kaya mo yung pagtagumpayan ngayon. Amen? Amen.
So hindi masama na malungkot tayo for some time dahil sa pangsalukuyan nating pinagdaraanan, pero sana huwag ka lang magbase dyan. Hindi ibig sabihin na hihirapan ka ngayon habang buhay kang mahihirapan. That's why malinaw dito kay Apostle Paul, Impact Makers, itong bagay na ito. Listen to this. Hindi kayang pahintuin ng kasalukuyang sitwasyon ni Apostle Paul yung joy and contentment na nararamdaman niya dahil malinaw sa kanya na naranasan na niya ito, na-experience niya na ito. Di ba sabi niya, naranasan ko ng magutom, naranasan ko ng managana, naranasan kong magkaroon, naranasan kong mawalan. So recognize your experience. Hindi ka pinanganak kahapon, Impact Makers. Hindi ka pinanganak kahapon para sumuko. Marami ng taon ang pinagdaanan mo, ngayon ka pa ba hihinto? Tanungin mo yung katabi mo, ngayon ka pa ba hihinto? Tuloy mo na. Laban na yan. Okay, so minsan kailangan lang nating i-remind yung sarili natin every time na napanghihinaan tayo ng loob na hindi naman natin first time nalungkot. First time mo ba nalungkot? First time mo bang umiyak? First time mo bang napanghinaan ng loob? So kung hindi pala, walang dahilan para huminto ka. Let us just allow ourselves to experience what we need to experience. Kasi talagang minsan, malungkot ka talaga eh. At hindi ko pwedeng sabihin na huwag ka malungkot, dapat masaya ka lang. Kasi valid yung emotions natin eh. For some time, nalulungkot tayo, talagang napanghihinaan tayo ng loob. But listen to this, Impact Makers. Sabi nga ng isang saying, it's okay not to be okay, but don't stay that way. Okay lang na hindi ka okay, pero sana huwag ka mag-dwell dyan. Do not dwell on it. Kung wala ngayon, magkakaroon yan bukas. Kung mabigat ngayon, gagaan rin yan bukas. Kung hindi okay ngayon, magiging okay rin yan bukas. Let us just understand that everything has its own season. Amen? Amen. Minsan, kailangan lang nating hayaang tulungan tayo ng mga nauna na nating naranasan na maintindihan kung ano ba ang nangyari sa pangkasalukuyan para hindi tayo panghinaan. Take note of this, Impact Makers. Your experience is your asset that can help you to maintain the attitude of joy in you. Makakatulong yan. Kaya kung kailangan, i-recall mo yung mga naranasan mo noon para harapin yung mga trials mo ngayon, para mapagtagumpayan mo siya, then go for it, so be it. Kaya naman, starting today, one of the secrets to joy is to recognize your experience. Pangatlo and last. Yan, ito gamit na gamit tong verse na ito. Verse 13. Sabi diyan, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Una, how to experience happiness in this world full of sadness. Number 1, recognize others. Number 2, recognize your experience. Number 3, and last, recognize that it is Christ. Sabi nyo nga, it is Christ. Kailangan mong maintindihan, Impact Makers, na at the end of the day, hindi yung mga tao, hindi yung mga sitwasyon, hindi yung mga pagkain, hindi yung mga teknolohiya, hindi kahit sino, kahit ano ang makakapag-satisfy sa'yo at makakapagbigay sa'yo ng long-lasting joy. Long-lasting joy can only be experienced to Christ. Amen? So dito, ang sikreto ni Paul, kaya siya mayroong joy and contentment despite ng pinagdaanan niya, si Kristo na siyang dahilan ng kagalakan niya. So at the end of the day, Impact Makers, si Jesus ang makakapagbigay sa'yo ng kagalakan. Kaya alam nyo, nakakalungkot, kapag maraming mga tao ngayon, lumalayo sila kay Jesus para lang ma-experience nila yung kasiyahan sa kung saan saang mga lugar, sa kung kani-kaninong mga tao, nakakalungkot. Alam nyo bakit? Kasi lumalayo sila doon sa true source ng joy. You can experience joy dyan sa labas, sa ibang mga lugar, but I guarantee you that those joy are just temporary joy.
Kasi yung joy na idudulot sa ni Jesus Christ, yun yung sabi ko kanina, it is a long-lasting joy. Ito yung joy, yung kagalakan, kasiyahan na kung saan mamatay ka na. Ma-experience mo na ang langit, makasama mo ang Panginoon, pero hindi pa rin siya mawawala. At ang joy na ito ay libre lang. Ang joy na ito ay libreng binigay sa iyo ng Panginoong Hesus. Ang kailangan mo lang gawin, tanggapin itong joy na ito na binigay sa atin ng Panginoong Hesus. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoong Hesus ngayong hapon na ito? So it is Christ who gives us joyfulness. It's not just joyfulness that Christ can give us. He can also give us fullness. Kaya nga joyful yung tema natin, yung series natin. Joyful. Dalawang word yan joy, kagalakan, full, puno. The only person that can make you joyful and full is nothing but Jesus Christ. Yung puno, yung filled na buhay, yung fullness, yung danas mo na ikaw ay buo. Puno ng kagalakan. Walang ibang makakapagparanas sa iyo kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga tanggalin na ang lahat. Mawala na ang lahat. Mawala na yung katabi mo ngayong araw na to. Wag naman sana. Mawala na yung katabi mo ngayong araw na ito. Wag lang si Kristo. Amen? Wag lang si Jesus Christ. Come on, palakpakan nga natin si Jesus ngayong hapon na ito. Diba? Mawala na lahat. Mawala na yung account mo sa ML. Anong wag? Mawala na yung pinakamamahal na gamit na meron ka, yung possession na meron ka, yung wealth na meron ka, na pinapahalagahan mo, wag lang mawala si Kristo sa buhay mo. Because you can have all those stuff, all those things, but without Christ, you are not complete. Kapag wala ang Panginoong Hesus, hindi ka pa din kompleto. Makuha mo man lahat ng bagay, I guarantee you, hindi ka pa din buo. Because only Jesus Christ can satisfy. Only Jesus Christ can make you complete and whole. Hindi yung katabi mo ngayong araw sa kanan, kaliwa, harap at likod mo. Hindi kahit sino. Hindi yung tropa mo. Hindi yung crush mo. Hindi yung jowa mo. Hindi kahit sino makakapagkumpleto sa'yo. Hindi kahit sino makakapagbigay sa'yo ng long-lasting joy and genuine joy. You can only experience that joy in Jesus Christ. Nothing but Jesus Christ. Kasi kahit magkaroon ka ng lahat ng bagay dito sa mundo, hindi ka pa rin magiging masaya dahil wala si Kristo sa eksena ng buhay mo. Because you know what? Impact makers, I've known a lot of people. Mayaman sila, wealthy sila, rich sila, pero hindi pa rin sila masaya. Uy, pwede pala yun, no, Kuya Jason? Mayaman ako, dami akong pera, nakukuha ko lahat ng gusto ko, pero hindi pa din ako masaya. Pwede po. May kakilala nga ako Mayaman siya. Sa kanya na lahat. Milyonary siya, pero nagpakamatay pa din siya. Pero may kakilala ako, pulubi siya. Pero may Jesus Christ siya sa buhay niya. At kahit ipagtapat mo yung 1 milyon, 1 milyon si Kristo. Pipiliin niya si Kristo, syempre. Pero kung pwedeng dalawa daw, sabi ni Mark. Ikaw pag-aalatang ka. So having everything in this world doesn't guarantee you fullness. Having everything in this world doesn't guarantee you joy. But when you have Christ, you can have them both. Joyfulness and fullness. When you have Christ, you have everything. Amen. That's why only Jesus Christ can fill you, only Jesus Christ can satisfy you, only Jesus Christ can make you whole. At sa ating pong pagtatapos. Again, how to experience happiness in this world of sadness? Number 1, recognize others. Alalahanin mo na may mga taong nakakaalala sa'yo. Alalahanin mo na may mga taong mahal ka. Alalahanin mo na may mga taong concern sa'yo. Alalahanin mo na may mga taong binavalue ka.
Hindi ka mag-isa. Pangalawa, recognize your experience. Alalahanin mong umalala. Alalahanin mo na minsan ka nang nag-struggle, minsan ka nang nahirapan, minsan ka nang nasaktan, minsan ka nang lumuha, umiyak, minsan ka nang na-prostrate, minsan ka nang nakaranas ng hindi magandang experience sa buhay na ito. Kaya yung nararanasan mo ngayon, gamitin mo yung mga naranasan mo noon para harapin yan. Sabihin mo sa mga problema mo, naranasan ko na problema dati. Ngayon pa ba ako susuko? Ngayon pa ba ako hihinto? Ngayon pa ba ako magpapakain sa lungkot? Ilang beses na ako nalungkot, sumaya din naman ako ulit. And pang-apat and last, that is very important. To experience happiness in this world full of sadness, recognize that it is Christ. At the end of the day, Jesus Christ is the only one you need. Siya lang ang tanging kailangan mo. The book of Philippians here, itong Philippians na binabasa natin, is one of the prison epistles. Yan. Kasi sinulat siya sa prison sa kulungan. So, prison epistle siya. Ibig sabihin, prison epistle. Prison, kulungan, epistle, letter. Prison epistle. Letter na sinulat sa kulungan. 4 ang prison epistle sa Bible. Book of Philippians, Book of Colossians, Book of Ephesians, and Book of Philemon. 4 yan. Tingin kayo dito, tingin kayo dito. Nandito si Jesus. Hindi ako yun. Si Jesus nandito. Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon. Sound check. And the fascinating about this book ay yung tema niya. Very illogical kasi yung tema nito. Alam niyo yung tema ng Book of Philippians, ng librong Philippians? Ang tema ng Philippians, itong book na itong binabasa natin, na ang nagsusulat nasa kulungan, na ang nagsusulat ay si Apostol Pablo na nahihirapan. Ang tema nitong Philippians na ito is Book of Joy. Philippians is a book of joy. Philippians is a book of rejoicing. Book of joy and book of rejoicing. Paano nangyari yung kay Jesus? Napaka-illogical naman nun. Sinulat yan sa kulungan. Nakakulong yung nagsulat niyan. Maraming dahilan para malungkot siya, mahirapan siya. Hindi siya tumulong. Pero bakit joy? Bakit rejoicing yung theme ng book na yan? Grabe, no? Dahil dun sa sinabi ni Apostle Paul. Especially yung number 3. Kasi during that time, habang sinusulat niya ito, kahit na marami siyang dahilan para malungkot, may kagalakan pa din sa puso niya. At ang nag-cause nun, una, yung mga taong tumutulong sa kanya, yung contentment niya dahil sa mga na-experience niya, at yung kalakasang binibigay ng Panginoong Jesucristo sa kanya. At kung iisipin natin, ang dami din namang nakakulong pero hindi katulad ni Paul. Dahil ang physical na aspeto lang ng buhay niya ang nakakulong. Si Apostle Paul. Pero hindi nakakulong yung spiritual na aspeto niya. Pwede bang imbitahan ko ang lahat? Tayo tumayo. Tayo tumayo sa presensya ng ating Panginoon. So dito, kung titingnan natin, anong meron kay Paul na wala sa mga kasabayan niya at nananatili siyang masaya? Anong wala yung mga tao sa labas na meron ka ngayong araw na ito para manatili kang masaya? Alam nyo, ang wala sa mga kasabayan ni Apostol Pablo, na meron siya, kaya siya nananatiling masaya kahit nasa gitna siya ng kulong. Nasa gitna siya ng kalungkutan. Nasa loob siya ng kulungan. Ang wala dun sa mga tao na kasama niya doon, wala sa kanila si Jesus. Na si Apostle Paul
Paul, kahit na nasa kulungan siya, kahit marami siyang rason para malungkot siya, meron siyang Jesus Christ. Kaya ipang-makers listen to this. Maraming dahilan para malungkot ka. Pero yung mga tao sa labas, na wala sila na meron ka, na dahilan para sumaya ka at hindi ka magpakain sa kalungkutan. Hindi ka huminto sa buhay na ito. Hindi ka gumave up sa mga struggles and trials na nararanasan mo. Alam mo yung meron kang Panginoong Jesucristo. Amen? Meron kang Jesus Christ sa buhay mo. Na po pwede mong ipagmayabang, na pwede mong sabihin, wala akong ng mga bagay na yan. Pero meron akong Panginoong Jesucristo. Because Jesus Christ is the only one I need. Alam niyo, Impact Makers, kahit nasaan kang sitwasyon, hanggat andun si Lord, ito ang pinakamasayang lugar. Kaya Apostle Paul, kahit nasa kulungan siya, pero nandun si Jesus Christ, para sa kanya, yun yung pinakamasayang lugar. At sinasabi lang ng Lord ngayon, ano man ang sitwasyon mo ngayon, pwede kang sumagana at maging masaya hanggat kasama mo si Jesus. Pwede ba tayong pumikit sandali ngayong oras na ito? Pwede ba nating damahin ang Panginoong Jesucristo ang siyang nagdudulot sa atin ng kagalakan sa buhay na ito. Come on, Impact Makers, pwede tayong manalangin, pasalamatan natin ang Panginoon. Pasalamatan natin si Jesus. Jesus, salamat. Dahil Lord, ikaw yung source ng joy ko, Panginoon. Sa mga panahon, Lord, na nahihirapan ako, Panginoon. Sa mga panahon, Lord God, na nag-i-struggle ako, ikaw, Panginoon, Lord God, yung nagbibigay sa akin ng rason para magpatuloy ako, Panginoon. Lord, may mga pagkakataon na gusto ko nang umayaw, Panginoon. May mga pagkakataon, Lord, na gusto ko nang huminto na lang, Panginoon, kasi nahihirapan na ako, Lord. Pero salamat dahil meron akong ikaw, Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat. Come on, Impact Makers, pasalamatan mo si Jesus ngayong hapon na ito. Pikit ka, pasalamatan mo si Lord, kausapin mo si Lord, salamatan mo siya sa lahat ng magagandang bagay na ginawa niya sa'yo. Hallelujah. Yes, Lord God, we thank you, Lord. We praise you, Panginoon, Lord God, for all the good things that you've done in our life, Panginoon. We thank you, hallelujah. Kama patuloy natin papurihan ng ating Panginoon. Sa lahat ng panahon, Lord, Diyos ka sa amin, Panginoon. Hallelujah, tinataas namin ang pangalan mo, Lord God. Sinasamba ka namin, Lord, tapat ka sa buhay namin. Hallelujah. Panginoong Jesus, purihin yes, oh God, purihin ang pangalan mo. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago. Hinagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nandiyan para sa amin. Panginoong Isus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyang para sa amin. Panginoong Isus, purihin ka. Yes, so God, purihin ka, Panginoon. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama, Diyos ka sa... Lord, salamat, Panginoon. Sa mga panahon, Lord God, na kami po ay nahihirapan, Panginoon. Ikaw ang aming kalakasan. Sa mga panahon, Panginoon, Lord God, na po pwede naman, Lord, na hindi na lang kami magpatuloy, Panginoon. Sa mga panahon na marami kaming rason, Lord God, para huminto na lang. Salamat, Lord, dahil sa presensya mo, Panginoon, kontento na kami, Panginoon, na walang kahit na anuman na makakapagpatibag sa amin, Lord God. Sa anumang pinagdaraanan ng aming mga buhay, Panginoon. Lord, salamat. We thank you, Panginoon, Lord God. In this life, napakabuti mo, Lord God.
dakilain ka Sa mga panahon na kami po, Lord God, ay nawawala na ng pag-asa. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng pag-asang hindi mapantayan, Panginoon. Tunay, Lord, na sa lahat ng panahon tapat ka, Panginoon, sa buhay namin. Tunay na sa lahat ng panahon dakila ka, Pang Lord God, sa aming mga buhay. Purihin ka, Panginoon, sambahin ka. We thank you, Pang Lord God, for this time, Panginoon. Sa mga young people na kasama ko ngayon, Panginoon. I know, Lord, marami sa kanila nakaranas sila ng hardship, Panginoon. Nahirapan sila sa bahay, sa school, sa labas, Panginoon, Lord God. Nag-struggle sila, and even itong nakaraan, Panginoon, na nagdaang typhoon, Panginoon. Marami sa amin, Lord, ang na-damage, Panginoon, Lord God. Lord, marami sa amin ang nahirapan, Panginoon, Lord God. Pero thank you, God, because you are faithful, Panginoon, Lord God, sa aming mga buhay, Panginoon. Napakadakila mo, Lord. Napakatapat mo sa aming mga buhay. Hindi mo kami pinabayaan, Panginoon Lord God, na hindi kami nagkasakit, Panginoon. Hindi kami nagutom, Panginoon Lord God. Hindi kami nahirapan, Panginoon Lord God. Lord, may mga bad times man, pero may mga good times din. And that is because of you. And that is because of your grace, Panginoon Lord God. That's why, Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa hapong ito. We thank you for that. Hallelujah. Lord, salamat. Minsan pa, tinataas namin, Panginoon, ang pangalan mo. Pinapapurihan ka namin, sinasamba, niluluwalhati, Panginoon, Lord God. Sambahin ka, Panginoon. Sambahin ka. Hallelujah. Sambahin ka. Hallelujah. Minsan pa, kantahin natin yung chorus ng kantang ito sa lahat ng panahon. Once again, for the last time, sa lahat ng panahon. Hallelujah. sa lahat ng panahon. Come on, awitin natin yung kantang Diyos ito. ka Pasalamatan natin ang Panginoon sa kabutihan niya sa ating lahat buhay. ng Hallelujah. Let us- oras, nariyang Let us para praise our sa Lord. amin. Hallelujah. Panginoong Isus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago. Hindi nagbabago, Diyos sa amin. Tanging sandigan, nandiyan para sa amin. Panginoong Isus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Hallelujah. Lord, we thank you for your faithfulness. We glorify your name, Pang Lord God. Lord, we appreciate you, Panginoon. We thank you, Jesus, Panginoon. Sambahin ka, Panginoon, papurihan ka. Bless these young people of you, Pang Lord God. Sinamahan mo sila, Lord, noon. Sinamahan mo sila kahapon. Hindi mo sila iiwan ngayon, Panginoon. Patuloy mo silang sasamahan, pagpapalain, Pang Lord God, at patuloy na bibigyan ng kalakasan na harapin anuman, Pang Lord God, ang kanilang maranasan, Pang Lord God, in this life. We thank you, Panginoon. Tinatas ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati namin ang pangalan mo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Palapakan nga natin si Jesus ngayong hapon. Hallelujah. Hallelujah.